magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa Makapili TV. Ito na nga po, ang tindi po ng pasabog ni Senator Amy Marcos. Ito literal, nilaglag niya na si Bongbong Marcos at parang kumpirmado na talaga. So, kumbaga yung ginawa o sinabi ni Senator Amy, confirmation po na yung mga sinabi ni Pangulong Duterte ay lahat totoo. Ano ba yun? Si Bongbong Marcos ay gumagamit nga po ng illegal na droga. At ang isa pang nakakabahala dito, dahil yung first family mismo, nakikijamin kay Bongbong Marcos. So ano magiging implikasyon ngayon nito sa ating bayan? Na yung supposedly, di ba, dapat nilalabanan ng gobyerno natin ang mga illegal na droga, tinutulungan yung mga gumagamit ng illegal na droga. Ang nangyayari ay yung nasa gobyerno na po ang gumagamit ng droga at namumuno po sa AFP, sa PNP. So ano yung magiging kalalabasan ngayon dahil sa mga revelasyon nito ni Senator Amy Marcos? So ito, panoorin po natin kung ano po talaga yung kabuuan ng sinabi ni Senator Amy nung kanyang binabanggit na at nagmamakawa kay Bongbong Marcos na sila ay umuwi na sa Ilocos at ipagpatuloy o para makapagbagong buhay na. So ito, panoorin po natin, pero bago ang lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka pwede naman pakipindot po muna yung subscribe button at the same time. Palike na rin po ng video, wala naman pong bayad dyan, kaya pindot na. So ito, panoorin po natin. Magandang gabi po sa inyong lahat, mga mahal na kapatid. Tingnan niyo yung response ng tao. Noong una parang hindi katanggap-tanggap siya eh. Kasi galit na nga yung mga Pilipino eh. Alam mo, dito sa Iglesia ni Cristo, hindi pa nila sinasabing Marcos resign. Pero yung tao, makikita nyo dito kung ano yung kanilang damdamin. Dito parang hindi pa siya ganun ka-accepted eh. Makikita mo yung sigawad, iba pa. Pero mamaya maiiba na. Israel, ka-Bien, ka-Erds, ka-Arnel, lahat ng ating minamahal na kapatid. Higit sa lahat ang classmate ko mula Congress hanggang Senado, Senador Manong Dante Marcoleta. Yun, Ito parang surprise witness tong si Senator Amy Marcos kasi kumbaga hindi nila inaasahan lalabas din si Amy Marcos na binitbit ni Senator Marcoleta. Diba, parang yung kay Gutesa lang yan, nagkabulagaan na lang sa Senate hearing eh. Dito, parang nabulaga rin dito yung mga, yung administrasyon ni Bongbong Marcos kasi sa lahat ng mga inaasahan nilang pwedeng, alam yun, magparatang, magbigay ng hindi magandang mensahe kay Bongbong Marcos, si Amy Marcos pa mismo ngayon, ang special guest ng INC. Napakahirap po ang pumunta, tumayo, at magsalita sa inyong harapan. Pero noon pa man, alam kong walang madali kapag ikaw ay Marcos. Nanginginig ako at ang aking boses, hindi dahil ako'y natatakot sa inyo, kundi dahil nalulungkot po ako. Ipagpaumanhin ninyo kung sa gitna ng pagsasalita ko, ako'y hihinto, hihinga dahil sa bigat ng aking kalooban. Pero hindi yan ang dapat kong ihingi ng paumanhin. Hindi yan ang kasalanan ko sa bayan na dapat ihingi ko ng tawad. Narito po ako dahil sa tawag ng Iglesia ni Cristo para sa transparency, accountability at hustisya. Yan po ang dahilan kung bakit niya sasabihin yung mga sinabi niya. Dahil nanawagan po ang Iglesia
ng accountability. At dahil na rin sa panawagan ng iba't iba pang sekta ng ating lipunan. Hindi lamang po from the business group, kahit iba pong relihiyon tulad ng KOJC, JIL. Iyan po ang panawagan transparency. 'Di ba? Sabihin nyo maging makatotohanan ang sasabihin mo. At dahil sa tawag ng sarili kong konsensya, bilang ayan, nakonsensya na. Yun, 'di ba? At galing lang yan. Sa tingin ko talaga, galing lang din yan talaga sa Panginoon. senador, bilang kapatid, bilang Pilipino, bata pa lamang kami ni Bongbong. Ayan na. Alam na ng buong pamilya ang problema sa kanya. Ayan na. Kita nyo yung reaksyon ng tao, iba na. Di ba? Iba na ang reaksyon ng tao. Oh. So, ibig sabihin pala, sakit talaga ng ulo itong si Bongbong Marcos. So, kumbaga, ito yung, yung dapat pag-ipunan. Kumbaga, diba, yan yung kasabihan nila. Yan yung dapat pag-ipunan kasi malamang sa malamang ang punta niyan sa rehas. Halos magwala na. Kasi hindi ho binabanggit si Bongbong dyan hindi pa ho binabanggit si Bongbong dyan. Pero ngayon, eto na. Sa totoo lang, mababasa naman ng lahat ang mga testimonya ng aking ama patungkol sa kanyang ugali at gawain. Nako ba? Noon, dahil may tatay pa kami, hindi ko pa siya responsibilidad. Ayan na. Noong tumatanda, ay mas naging nakakabahala. Ayan na. Batid ko na nagda-drug siya. Nako ba? Kita nyo ba yun? Kita nyo? Umiindak-indak pa yung mga tao. Natalon pa Nakita ninyo? Hindi kasi ako, naintindihan ko talaga na ayaw maging political ng mga taga-INC. Kaya hindi binabanggit diyan sa kanilang stage, 'di ba? Yung Marcos resign o bangag si Marcos. Pero alam mo yung saloobin ng tao Yung tao, ito yung saloobin nila Kaya nga nung nagsalita, abay, tingnan ninyo yung reaksyon, Nalundag pa. At saka, confirmation Dahil marami nang nakakaalam na totoo yung sinasabi ni Pangulong Duterte kasi Bongbong Marcos gumagamit talaga. Kaso hanggat wala ngang umaamin, wala namang nagbibigay ng testimonya talaga na totoong gumagamit, nandun tayo sa nasa bingit pa ng katotohanan. Pero dahil nga kinumpirm ni Senator Amy Marcos na si Bongbong Marcos ay gumagamit, so yung hinala ng nakararami, napatotohanan, kaya sila tuwan-tuwa na sigurado, kumbaga, totoo yung sinasabi ni Tatay Digong na talagang gumagamit si Bongbong Marcos. Kaya natutuwa sila dahil yung sinasabi nilang puro kasinungalingan lang daw, puro paninira lang daw yung ginagawa kay Bongbong Marcos. Kapag ang issue ay illegal na droga, ito na yung naging sagot. So, paano pa nila pasisinungalingan ngayon na hindi gumagamit itong si Bongbong Marcos? Kita ninyo? Bakit? Finally! Bakit to, mga kababayan? Malaking bagay ho ito. Malaking bagay. You know why? Sabi ko nga ho sa inyo, kung ang bumatikos ay mga Duterte, syempre sasabihin nila, kasi opposition lang kayo. Ang bumatikos, congressman, kasi ganito Ay, senador kayo ganyan O mga political blogger, kasi Duterte kayo Ganyan di ba? Pero eto ho, kapatid, hindi ho naninira ito.
Hindi ho ito gumagawa at nag-iimbento. Siya mismo witness sa pangyayari. At ilalahad niya yung mga nakita niya. At mga na siya mismo ang nakakita, naka-experience. Hindi pwedeng ito. Sabi ko nga kahit kontrahin pa ito ni Auntie Claire, walang kwenta, walang saysay. Bakit? Si Auntie Claire, kailan lang nakilala yung animal na yan eh. Kailan lang nang pumasok yan eh. Nag-feeling first lady nga yan eh. Nag-feeling anak ni Marcos. Wala namang alam yan kay Marcos. Eto, kasama ni Marcos mula bata hanggang pagtanda. Tama yung punto rito ni Banat Bay, di ba? So, hindi na lang nila pwedeng sabihin paninira lang, hindi pwedeng, alam niyo, yung politika lang. Kasi kapatid na mismo ang nag-confirm ng paggamit ng Bongbong Marcos. At kahit paano pa nila baliin yan, actually sa social media ngayon, kaliwat kanan na lumalabas ng puro paninira kay Amy Marcos na keso hindi naman daw sila magkapatid talaga ni Bongbong Marcos, iba yung tatay ni Amy Marcos. Pero still, wala na makakapagtanggal ng katotohanan na magkapatid itong dalawa at nakikita mismo first-hand information na totoong gumagamit itong si Bongbong Marcos. At sabi nga rito ni Banat Bay, paano pa pasisinungalingan niya ni Manang Claire. So, nilabas ng video dyan kaagad si Manang Claire at yun nga, hindi naman niya pinasisinungalingan na hindi gumagamit si Bongbong Marcos, pero ang pinanlalaban niya yung drug test nung sa St. Luke's nung tumakbo siyang bilang presidente. Diba? Yun ang pinanlalaban ni Manang Claire na alam naman natin yung drug test na yun, questionable pa yun. Pagtanda, kasama ng tatay nila mula bata hanggang pagtanda. Siya ang may alam ng tunay na kwento ni Bongbong Marcos. Wala nang iba. Yan si Auntie Claire, nagpipiling lang yan. Gusto na magpalit ng family name niya. Joke lang. Baka gusto na niya magpalit ng family name. Marcos na lang. Baka hindi naman gusto magpalit. Baka gusto niya madagdag yung pangalang Marcos dun sa pangalan, sa pangalan niya. Alam niyo na ibig sabihin nun, para magkaroon ng Marcos yung pangalan mo, ano ba yung dapat mong gawin? 'Di ba? So kayo na bahala mag-isip kung ano ba dapat gawin ni Manang Claire para maiduktong yung pangalang Marcos doon sa pangalan niya. Marcos na lang. Ko at ng pamilya, nalaman ng pamilya, seryoso ito. Minsan, kami ng presidente. Alam mo, nung may nagkwento sa akin mga kaibigan ko nandyan sa iglesia, na-shock daw silang lahat dyan. Kasi hindi ina-expect na sasabihin ni Amy Marcos eh. Hindi daw ina-expect. Kasi yun nga meron silang somehow may pamantayan sila pagdating sa mga tagapagsalita diyan sa entablado, bawal lang ganito. Naintindihan ko yun kasi yun ang kanilang panawagan, transparency. Hindi naman pabagsakin ng gobyerno, wala silang Marcos resign. Pero ito, nagulat daw. Sobrang nagulat daw ang mga tao diyan. Talagang dumagungdong daw yung yung Quirino Grandstand. Lahat naman talaga magugulat sa revelasyon na yan. Although meron na tayong haka-haka nga dahil nga sa sinasabi ni Pangulong Duterte, dahil nga meron siyang hawak na intel na ganun nga yung itong si Bongbong Marcos. Pero dahil nga pinatotohanan ni Amy Marcos na yung sinasabi ni Pangulong Duterte, so mas mas naniniwala ngayon yung taong bayan na itong si Bongbong Marcos hindi fit para maging presidente. Although hindi nga dyan pinanawagan na mag-resign si Bongbong Marcos, pero still hindi katanggap-tanggap na meron tayong presidenteng gumagamit ng illegal na droga at dapat na siyang mag-step down kung meron pa siyang kahihiyan. Ang problema kung matigas ang panga ni Bongbong Marcos at matigas din ang panga ng mga nakapaligid sa kanya, hindi nila hahayaan mag-resign si Bongbong Marcos
kasi mawawala sila sa kailang kapangyarihan. So abangan natin kung ano yung magiging resulta nitong, kumbaga ano yung magiging consequences nitong mga inilahad ni Senator Amy Marcos kung ito ba'y makakabuti o makakasama sa ating bayan. So maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.